Once again, good morning. May buntag, mga anak sa Ginoo. The reasons for giving thanks to the Lord. Ang rason sa ato ang paghatag o pagpasalamat sa Ginoo. Ang atong text, makita natin the book of Psalms 107, 1 down to 20. So medyo taas-taas yun na siya. Pero ako na pasunod mga eksod sa utang punto ng atong pag-aistutan karon. Diyan ang magbasa in verse 1. Ingon ang psalmist, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Nga atong hatagag pagpasalamat ang Ginoo. Sa ubang translation, it means give praise to the Lord. O pasidunggi ang Ginoo, kay siya maayo, o ang iyang gugma, wa gyud magundang. His love endures, or His love is everlasting, mga eksod. Why give thanks to the Lord? Anong magahimo man ta sa pagpasalamat sa Ginoo? Do sa kita nga tao, may kawalan man siguro tao reason. Kawalan man siguro tag atong mga tawhanong mga rason nganong magapasalamat ta sa Ginoo. But ang reason, mga igsoon, nganong magpasalamat ta sa Ginoo, far outnumbered and outweighed sa mga reason nato nga usahay clouded sa ato ang mga personal nga pagbati or emotion, mga igsoon. Mas daghan gyud og rason nganong angay tang magpasalamat sa Ginoo. Amen. Mas daghan yung reason why we should give thanks to the Lord. Amen. Kini nga Psalms nag-affirm o nagtudlo nato naghatag pag mga rason o ingon pa ni David, it is because God is good. Tungod kay ang Dios maayo o kanang iyang pagkamaayo iyang gina-express, it is an expression of His enduring love. Kanang goodness ni Lord, expression na sa iyang unending, expression na sa iyang faithful, expression na sa iyang committed, expression na sa iyang enduring, o sa iyang everlasting love, mga eksod. That is the word just. It means a kind of love nga dili gyud mo give up, a kind of love nga dili gyud mo surrender, a kind of love nga mulungtad sa wa gyud kahangturan, mga eksod. Tungod kay ang Ginoo nato, o tungod kay ang gugma sa Ginoo is everlasting man, maman po ang iyang goodness, mga igsoon, wa gyud po'y pagundang. Mao na nga ang pagpasalamat nato sa Ginoo is an everlasting activity of the redeemed. Amen. Kini nga tong pagpasalamat sa Ginoo, wa ni kahangturan nga trabaho, wa kini kahangturan nga bulahaton sa mga taong giluwas sa Ginoo. Kay bisan pa dito na taon niya puhon sa bagong yuta o bagong langit, ang pagpasalamat magapadayon gihapon, mga igsoon. Ang mga pagdaig magapadayon gihapon. So ani nga Psalms, ang psalmist nag-showcase siya o iyang i-showcase pa ang goodness sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Reason why nga kita magahimo sa pagpasalamat nga kaniya. Una, nganong angay tang magpasalamat sa Ginoo is because tungod kay ang Ginoo naghatag nato og kapahulayan. It is He who give us His rest. Ang iyang kapahulayan yun mismo ang iyang gihatag nato igsoon. In verse 2 to 7 ng Bible, let the redeemed of the Lord tell their story. Those who redeemed from the hand of the fool. Those He gathered from the lands, from east and west, from north and south. From some wandered in the desert wasteland, finding no way to a city where they could settle. They were hungry and thirsty, and their lives ebbed away. Ingon na emphasize, then they cried out to the Lord in their trouble, and He delivered them from their distress. He led them by a straight way to a city where they could settle, my friend. Ang verse 1 to 7, naghulagway ka na o nagpakita ka na sa hinubay pa sa istorya sa mga Israelita nga kaniadto nagpuyo ingon nga ulipon sa foreign land. Sulod sa 400 years, we know nga kana nga yuta, it is in the land of Egypt, my friend.
nga nang yuta di suffer injustice. Ang ilahang mga paghago o ang ilahang mga suffering, it is because of injustice, abuse, extreme labor, o daghan silang mga distresses anang nga lugar. And then, ang gibuhatan sa Ginoo, iyang raise up si Moses, pinagi sa gamhanan niya ang kamot, o giluwas niya ang iyang mga katawan gikan sa fire ni mga igsoon, o guman nga nakagawa sila gikan sa land sa Egypt. God then divided the sea, di ba? Ito nga dahil sa Ginoo ang dagat, o naghimo ang Ginoo og dry ground aron nga mo traverse sila ngadto sa pikas tampi o pikas part mga igsoon. O ang purpose sa Ginoo is that aron nga i-eliminate ang temptation. Kay basin baya og unya dito na sila sa pikas mamalik na hinuon sila back sa Egypt, my friend. And then, kiniday mga Israelites, sunod sa 40 katuig, nagkinabuhi sila as nomad. Nagkinabuhi sila nga walay permanent nga dwelling place. Walay permanent nga settlement. Kay gabalhin-balhin lagi sila. Kung sa ato ba murabitaw manabuay, why permanenteng pwesto, balhin-balhin, nakakarong Domingo, o maghimpos na po. Mga niyang kinabuhi sa Israelite, mga nomad sila during ang 40 years nga journey sa wilderness. O kani mga igsoon gituyo sa Ginoo nga maglangyaw sila sa kamingawan, o may sovereign purpose si Lord. O giyakan ng state in the book of Deuteronomy 8:2-3 nga ng Bible. And you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. He humbled you and let you be hungry and feed you with manna, which you did not know, nor did your father know, that He might make you understand that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of God. Sulod aning 40 katuig nga gisulayan sila, ang intention po sa Ginoo was to teach them unsaon nga mahibaw nila ang kamahinungdanon sa pag-obey sa pulong sa Ginoo. This 40 years journey, my friend, it was God's intention for His people to know, to obey His word. Mao na'y purpose ni Lord kanang gibutang sila sa kamingawan. Sa wala pa sila mitabok sa Jordan nga River, mga igsoon, towards sa yuta nga saan nga karon mao na ang present nation sa Israel. Ang Israel, ang mga Israelite, nagkinabuhi sila without permanent place or settlement. Wa gid sila permanenteng yuta, mga igsoon, naglangyaw-langyaw lang sila sa kamingawan. And then ang ilang ginabuhat, hipos, ginapak o gina-unpack nila ang ilang tents o ang ilang belonging, nga kung imong una-unaon usagid ka kapoy nga trabaho sulod sa taas-taas nga panahon, mga igsoon. O may mga pipilapod nga mga Israelite nga wala makaabot sa yuta nga saad, o ang yuta nga saad nagulagway kana sa kapahulayan nga iya sa Dios para sa iyang mga katawhan. Amen. The promised land nagulagway kana sa rest nga iya gyud sa Ginoo, nga iyang gihatag ngadto sa iyang mga katawhan. Ang reason nga nung may mga pipila nga mga Israelite nga wala maka-reach o wala makaabot sa yuta nga saad is because of their unbelief. Wa sila makaabot sa promised land tungod kay nga naman kay wa lagi sila magtuo o sa ilahang dili pagkamatinuohon. Ingon ang writer sa Hebrews 3:8-11. Do not harden your heart as in the rebellion, in the day of trial in the wilderness, where your father tested me, tried me, and saw my works 40 years. Therefore I was angry with that generation, and said, they always go astray in their heart, and they have not known my ways. I swear in my wrath, they shall not enter my rest. Mo ni ang ipanaad sa Ginoo ni atong mga unbelieving nga mga Israelites. Unbelief causes restlessness. Amen.
Kanibang dili pagkamatinuohon mo resulta yun o hinungdan yun aning wa kay kapahulayan. Being restless. Restless defined as unwilling or unable to stay still or be quiet. Kanabitang dili por termi ka uneasy. Kanabitang murag wa kay calmness sulod sa imong kasing-kasing. Walay quietness, walay calmness, my friend, because you are worried or bored. Kaya nabalakag ka or gilaay sa pikas nga bahin. Mao kini ang reason why some Israelites are always complaining. Nganong reason o nganong kining ubang mga Israelita nagsigig reklamo, sigig bagulbol, gamay lang kagutom, unsa man Moses patyo nimo may diri sa kagutom. Niabot ang kauhaw, unsa man Moses patyo nimo mi sa kauhaw. Niabot ang daghang kalaban, o unsa man Moses imo mang ipapatay sa espada aning mga kalaban. They always complain and murmur ngadto kang Moses. It is because of their unbelief, mga igsoon. A reason why wa pipila nila wa makaabot sa yutang saan. Because ang reality, kining pagsigig complain, pagsigig murmur, it is a symptoms of unbelief lurking, mga igsoon, deep sa atong kasing-kasing. Napabata diha. That's why po, let us be careful kay dili healthy sa Kristohanon ang magsigig bagulbul. Amen. Dili healthy sa Kristohanon ang magsigig reklamo. That's why po, morning reason nga no, kining mga tawhana wa kaabot sa yutang saan. Ang Ginoo nato, mga igsoon, in His sovereign wisdom allows the trials to befall upon our life to test us. Ang Ginoo diha sa iyang way kinutuban nga kahibalog kaala, ginatugutan niya ang mga pagsulay, ang mga kalisdanan nga mudangat sa kinabuhi nato to test us. Aron sulayan ta for us to know to obey God's word. Aron nga sulayan ta sa pagtuman sa iyang mga pulong without murmuring and complaining to save us from our restlessness which caused by our own unbelief. Tungod kay sa kinabuhi, mga igsoon, musugod tao sa dili. Kini atong kasing-kasing makagawas lamang yun ni sa kakapoy aning kinabuhi kung kag-unan yun nato ang pagsalig o ang pagtuo sa Ginoo. Amen. Kag-una nato ang pagsalig o hugot nga pagtungan ha sa Ginoo. That's why God allows some testing. God allows some trials. God allows some pain to test us. Kung ato pag yung tumanon ang iyang mga pulong, kay diha sa pagtuman nato sa iyang mga pulong, hatagan taniyag kapahulayan. And He will save us, my friend, gikan sa atong restlessness which caused by doubt, by unbelief. And for that, mga igsoon, makapasalamat yun ta sa Ginoo for giving us His rest. Amen. Makapasalamat yun ta sa Ginoo kay siya man yun ang nagahatag nato kapahulayan. In the wisdom of God, He allowed that para makabalo ka mo tuman kay diha sa imong pagtuman maangko nimo ang kapahulayan. Amen. That is the wisdom of God. Mura pag kitang ginikanan ba? Usay, tugutan nato atong anak ma-fail. Tugutan nato atong anak masipyat pero naara kung tagalantaw. Kaya gusto nato i-impart o i-inculcate sa iya ang certain values nga gikinahanglan niya nga pag makatubang siya mga dagko nga hagit sa kinabuhi, kabalo na siya sa ibuhaton. Maman po na sa Ginoo. What gives us rest is ang pag-obey, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo. That's why po God allowed testing to test us, for us to obey God's word. Because diya sa itong pagtuman sa Ginoo, kapahulayan sa atong sulod, atong yung maangkon, mga igsoon. And for that reason, makapasalamat yun ta sa Ginoo. Amen. Amen.
Ato ba nang nakita nga kana bitawng reality sa kinabuhi? Mao nay katuyuan ni Lord. Gusto niya nga hatagag kapahulayan imong kasing-kasing. Gusto niya hatagag kapahulayan ang imong kalag, ang imong hunahuna, mga igsoon. Ikaduha, we give thanks to the Lord for giving us His freedom. Ingon niya in verse 8 to 14, let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He satisfies the thirsty and feeds the hungry with food, with good things. Some sat in darkness, in utter darkness, prisoners suffering in iron chains, because they rebelled against God's command and despised the plans of the Most High. So He subjected them to bitter labor. They stumbled and there was no one to help. Then they cried to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He brought them out of darkness, the utter darkness, and broke away their chains, mga igsoon. Ang psalmist, prangka kayo nga nagsuwat, nga kini daw kunong Ginoo ba? O kita daw kuno nga mga tao, bisan daw kuno gitagbaw na ta sa Dios sa daghang mga maayong butang sa kinabuhi. Bisan daw kuno gilipay na ta sa Ginoo sa daghang mga maayong butang sa kinabuhi. Yet kining Israelite mga mauman pud kita usahay, they still foolishly choose to rebel against God. That definitely bring them into a deep and serious troubles. Mahibuong kaning tao ba? Kadaghan sa maayong butang gibuhat sa Ginoo. Kadaghan sa mga panalangin gibuo sa Ginoo, pero makaako pagihapon pagbatok sa Dios. And that is the reality. Mo nang nahitabo sa Israelite. They are blessed by God, freed by God, protected by God, carried by God, yet despite sa tanang good things kailang na-experience gikan sa Dios, kining mga tawana may batok o may rebuilding gihapon batok sa Ginoo nga naghatod hinuon nila sa seryoso nga mga problema o kakulian, mga igsoon. Ang gibuhat sa Ginoo iyang grace ang mas gamhanan nga nation aron nga sulungon o ilugon ang ilang nation o gibutang ang ilang mga kaliwatan ngadto sa pagkaulipon, forcing them ngadto sa mapait nga labor that make them fail down. Grabing mga paghago nga nakapaluya gyud nila pag-ayo o wa gyud makatabang nila. Then ang ilang gibuhat sa ilang kalisdanan, they cried out to God. Nihilak sila, tawag sila sa Ginoo for help. And God saved them gikan sa ilahang pagkaulipon, gikan sa ubang nasod, mga igsoon, by bringing them out of darkness and breaking their chains. Wa ba yan tayo kalainan aning mga Israelites? Na sa kinabuhi nato, mahibuong ta. Bisan todo, gilipay na ta sa Ginoo, bisan todo, giblas na ta pag-ayo sa Dios, bisan todo, gitagbaw ta sa Dios sa daghang mga butang aning kinabuhiya, making our heart glad and contented. Yet some of us, with unreasonable reason, we sometimes choose to rebel against God. Kasi may buong tala, no? Nagdato na, nag-backslide pa. Halos tanan na nanibiya pa sa Ginoo. Kasi mag-isog nagtugkad ba? Kung sa may naabot sa huna-huna nga nung mga manay gibuhat sa tao. Tungkol kayo mo, tingin mo sa amo tingin sa Bible. Nga, maski ang Israelite during their time, o mag-isod ka o sabot sa dagan sa huna-huna o utok sa tao, mga igsoon. And o atong disobedient toward God, my friend, our poor action bring us deep and varieties of trouble that crush us from inside out. Mo na inahitabo.
tungod sa atong poor choices, naghatod nato sa daghan klase o seryosong mga problema hinuon sa kinabuhi that crush us inside out, mga igsoon. Mo na nga pag daghang problema, mo na ingon pa nila, stressful yun na daghang problema, madayang yun kuno sa outward, mga igsoon. Apan sa higayon nga kita atong na-realize how troubled we are. Atong na-realize how troubled we are. Ato na gibuhat diya sa atong pagpaubos, we cry to God for help. Amen. Di ba, may mga panahon nga nakabalog ta nga sayop tong atong gibuhat, o nakabalog ta nga kining mga butang na hitabo sa atong ginabuhi. It is a consequence sa atong mga mistakes sa kinabuhi. So ang atong gibuhat, nagpaubos ta sa atong kaugalingon, cry out to God. And then, sa pikas nga bahin, itabangan ta sa Ginoo, sawa na daghang panghuna-una, gi-extend niyang yang mercy, ang yang grace, by breaking every chains of darkness upon our lives. Amen. Muna nga makapasalamat yung tana sa Ginoo. Tungod kay siya yun ang Diyos nga, naghatag na ito kagawasan ba? Kagawasan sa mga butang that enslave us. Kagawasan sa mga butang igsoon nga nag-ulipon nato. He give us freedom from fear. Amen. He give us freedom from anxiety. He give us freedom from doubt. He give us freedom, mga igsoon, sa mga butang that enslave us. And for that, makahimo yun ta sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen. Nakita pa ninyo nga gawas to na mo. Some of us are gi-free sa Ginoo from chain of pagkaluran. Some of us pagawa sa Ginoo from kanabitang pagkaginapos sa pagkamagulanon, ginapos sa pagkaluran, ginapos sa pagkamalinungtanon, ginapos sa pagkasaputon, ginapos sa pagkamahigugmaon sa salapi. God free us gikaniana. And for that reason, mga igsoon, makapasalamat yun ta sa Ginoo. Kung nakita nato na, makapasalamat yun ta sa Ginoo. Gighimo tang gawas ton sa Ginoo sa pagka-ulipon nato gikan sa sala. And for that, makapasalamat yun ta sa Ginoo, mga igsoon. Amen. We give thanks to the Lord for giving us His freedom. Amen. Dili na imong kagawasan. Ang Diyos naghatag ang kagawasan para nimo. 15 to 20, ikatulo. We give thanks to the Lord for giving us His Word. Magpasalamat ta sa Ginoo kay ganuman, ihatag niya ang ihang pulong. Ingon niya in 15 down to 20. Let them give thanks to the Lord for His unfailing love and His wonderful deeds for mankind. For He breaks down gates of bronze and cuts through bars of iron. Some became fools through their rebellious ways and suffered affliction because of their iniquities. They laughed at all food and drew near to the gates of death. Then they cried out to the Lord in their trouble, and He saved them from their distress. He sent out His word and healed them. He rescued them from the grave. I want you to understand, my brethren, that rebellion against God make a person fools. Nga kining pagbatok sa Ginoo, maghimo sa taong buang-buang. Fool was given a heavy definition po sa Hebrew nga language. Nga ngayang bot pasabot, it means evil. It means wicked, bad, harmful, or distress. Dautan, as kayong dautana. Makadaot, delikado. Diba? The one who despises wisdom, katong iyahang reject ang kaalam, who mocks when wealthy,
yaga-yagaan, magyaga-yaga kung paminaw niya murag agrabyado na siya o galanganin kay confront siya. Who is quarrelsome, palaaway, hilig makig-away, hilig makiglalis, licentious, way-uwaw. By this definition, my friend, no doubt that foolishness only brings unwanted and self-inflicted suffering. Kaning pagkahungog sa tao, mudala lang o mga kalisdanan nga unwanted. Mga kalisdanan nga dili unta angayan ba, mga extra baggage lamang sa kinabuhi. O mga self-inflicted nga mga suffering. Mga pag-antos nga ikaw lang ang nagdala sa imong kaugalingon mga igsoon. Mura ba og nagdala kag bato og imong gipukpok sa imong ulo og niadto dayon ka sa ospital kay imong padresingan kay nag-isi imong ulo. Self-inflicted nga mga suffering mga igsoon. Nakasunod pa ba na ako? Sama sa nahitabo mga igsoon sa Israelite who choose the path of fools. Ipilit nila ang dalan sa mga buang-buang where they suffered severe physical illness that made him abhor all kind of food and that it almost killed them. Tungod sa ilang pagrebilde sa Ginoo, itugyan sila sa Dios sa ilang pagkabuang-buang. It means dili na sound ang ilang judgment sa kinabuhi. Nagkasakit sila to the extent nga ingon pang Bible, tanang klase sa pagkaon di na sila ganahan. And then halos kung termino para ito ng mga Bisaya, pirma na lang sa wati at kulang. So kung mo gamit na nga terminal ang ilang illness, my friend. Di na yung gamudahong nga maaptan pag-ugma. Pero sa ilahang mapait nga kahimtang, they cried out to the Lord for help. And God saved them from their distress by sending out His word that healed them. Amen. Sa ilahang mapait nga kahimtang kay nagpaubos lagi po, ipadala sa Diyos ang iyang pulong o ang iyang pulong mo'y nag-ayaw nila. God said concerning His word, ingon niya in Isaiah 55:10-11, for as the rain comes down in the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Ingon nga ang ulan, ikan sa langit, ipadagak sa Ginoo, ug di na mo balik sa langit nga dili siya mo cause o pagtubo sa mga tanom. Ingon ang ginumaman po ng akong mga pulong. It will accomplish sa butang nga ikalipay sa Ginoo o sa reason nga nung iyahan ang ipadala. Sa atong past mga igsoon nga spiritual condition, kaniya to mga patay kita sa atong sala. Amen ba? Mga patay kita. We are spiritually dead, my friend. But God sent His word, pinagi sa gospel, o katong kulungan nag-quicken, nagpukaw sa atong inner being, convicting us of our sins, leading us to repentance, and persuade us to believe that make us saved. O na nahitabo, pinagi sa Ebanghelyo nga atong nadunggan, nagpukaw sa atong pagbati, ni pamata nato sa atong kasalanan, mihatod nato sa pagtuo o rason og hinungdan nganong nangaluwas kita. Amen. God's word healed us worse from physical death. Ang pulong sa Dios nag-ayo nato gikan sa mas ngilan kaysa physical nga kamatayon. Ang pulong sa Dios nagluwas nato o nag-ayo nato gikan sa mas delikado nga mga balatian o kasakitan nga mao ang eternal separation from God. Amen. Nga giayon ta sa Dios gikan sa tong spiritual nga kahimtang worse from cancer. Giayon ta sa Dios gikan sa tong spiritually dead nga condition worse mga igsoon gikan sa mga ginakahadlukan nga sakit aning kalibutan.
Tungod kay ingon palagi ang Bible, nga usa sa pinakamaguguol nga butang, nga ang tao mamatay, nga way Kristo sa kinabuhi. Amen. Solomon observed, God created people to be virtuous, but they have each sworn to follow their own downward path. Gibuhat daw ta sa Ginoong matarong, we are created by God morally straight, morally good, upright, maayo matarong. Pero ingon ang Bible, nangita na ginakulutang mga butang nga nakapahasol o nakapalisod sa kinabuhi. Gihimo ta sa Ginoong morally good. But ingon ni Solomon, nangita lang ginakulot tao mga ikasakit o ikadaot sa kinabuhi. God created Adam and Eve morally perfect, my friend. Yet they choose to disobey God. They disobey the single command of God. O ang ilang disobedience leads to worldwide troubles. Ang atong troubles, aning kinabuhi may due to others' wrongdoing, posibleng nga atong mga ginatubang nga mga kakulian sa kinabuhi tungod siguro sa sipyat pud sa uban, nadamay lang taba. Inanay mong tapat, nadamay lang ka. Kaya naman kayo domino effect. O maginang kinabuhi. No. Nagi domino effect, my friend. Ingon pa nila nga nagbuhi na ta ilalam aning maong kalibutan. O nang ilang ginapanghusgan nga unta tanan. Kanang ingon pa nila mag-recycle gid unta or mag-segregate silang basura kay kung ang China, o ang Japan, o ang Amerika nang dako nang nagabuhat na, o ang ubang nasod wala, madamay gihapon sila because nabuhi na ta ilalom sa maurang pangadura, maurang sky. Mao man gihapon. Aning kinabuhi ang mga isusay, nagkakadamay ra bayata sa sipyat sa uban. Napagan lang taba kung sa Bisaya pang termino. Amen. And maybe, o basin po, ang atong mga suffering is because we are doing nothing with regard to the obvious wrongdoing of others. Nga usahay nag-antos ta, tungod kay nagpakahilom lamang tagwa tayo ginabuhat sa mga sipyat na ginabuhat sa uban. We keep silent. Kita nimo imong anak nagpabadlong, wa nimo disiplina, you keep silent. And at the end of the day, didako imong anak way batasan and it becomes your problem. Usay na itong mga problema is this because we do nothing. We keep silent. Bisag obvious na kayong mga sipyat, nagpakahilom lamang ka, kaya dili ta gusto gubot. Pero at the end of the day, nagubot pa yan gihapon. Kaya nga naman, ang ilahang mga misconduct o ang ilahang mga misbehavior, nadamay pa yan. Manausay sa kinabuhi, nadamay ta sa uban. Or maybe, wa tayo gibuhat para makorek ang uban. Napapata na iksoon. We cannot escape the reality of pain and suffering aning temporal ang kinabuhi. But God in His mercy sent His word that healed us from our self-inflicted suffering. Apan ang pulong sa Dios iyahang ipadala nga nag-ayo nato gikan aning mga kakulian nga kita ra po'y nagdala sa atong kaugalingon. From our pain caused by arrogance. Di ba usahay? Usahay anong nagakasakitan ta, anong nagakahiubos ta, kaya usahay hambog naman po kayo ta. Arrogance and pride cause us pain. Kabantay pa mo ni anak. Ang taong di yun gusto malabuan, pag malabuan, maglaking yung buot. Ang taong di gusto maunhan, ang taong di gusto malupigan, pag malupigan gali na siya maglain yun ang buot. Huwag man siya nasakitan, tungod kay taguswag ang uban. Nasakitan siya, tungod kay di siya gusto malabuan. Self-inflicted pain. And God helped us gikan niya na. Amen. Diba sa una, mga tag-as, mga tag-ihi.
Mura man tag mga sikinsang tao aning kalibutan nga murag wa daw kuno tay ginakahadlukan. Di ta magpatudlo, di ta magpaistorya, pero giayon ta sa Dios atong pagkahambugirong pagkakarbuso. Amen. Because of His Word. Sa una, di ta kabalo mo pasaylo. Wa kita'y palapyon nga istorya, kay maski gamay ng istorya atong paliton, padakon, kay gusto yung tag-away, kay gusto nato pamatud-an, kay kita kayo hawod og isog. But God's Word changes our heart. Amen. Napabata diha. Ang pulong sa Dios pag-heal nato gikan sa atong miskanda, sa atong sulkiness, sa atong pagkaluuran, sa atong pagkasensitibo, pagkapiklonon, sa atong self-righteousness, anxiety and worry caused by doubt, o uban. God's Word, mga igsoon, nag-ayo gikan nato gikan anang mga butanga. Kinsa ba ninyo magdahom nga mahimo mong malipayon? Kinsa ba nato nagdahom nga mahimo tang malinawon? Kinsa ba nato nagdahom nga mahimo tang mahimo tang ing-ani karon kung wala ang pulong sa Dios? Amen. It is the Word of God. Mo'y nag-ayo nato gikan niana mga igsoon. God sent His Word nga nag-ayo nato from our spiritual and physical illness, my friend. Usahay kining sobra nato ka mabalakon, ingon pa nila, nag-boast sa stress. O kang stress, nag-boast sa mga balatian. O nga pag healthy ang sulod, apektahan nyo ng gawas. Amen ba? Pag dili sound ang mind, apektahan nyo ng lawas. But God's Word, mga igsoon, nag-ayo nato gikan anang tanan. Amen. It is the Word of God that healed us. Daghan tang mga broken relationship, pero nanga-fix, nag-amend. It is because of the Word of God. Mga pagbati nato sa una nga mga broken, mga pagbati nato sa una nga mga sensitibo kayo, mga una-una nato nga critical kaniadto, gipang-ayo sa Ginoo because He sent His Word, mga igsoon. Amen. Una nga makapasalamat dito sa Ginoo for giving us His Word. Amen. God's goodness will never cease nor end. Di yun muundang o wag yung katapusan. God bestow His goodness even without us realizing it. He bestow His goodness even in our struggles, problems, inconvenience, discomfort, pain, suffering, in our lowest moments. Amen. Diya sa itong mga kalisdanan, gibubo sa Diyos ang iyang pagkamaayo. Diya sa itong mga kasakitan, gibubo sa Diyos ang iyang pagkamaayo. Even sa mga panahon nga murag di kita maayo, God bestow His goodness, my friend. Our discernment of God's goodness may be clouded by our emotions, aroused by the current troubles. Usahay kining atong mga ginagihan sa kinabuhi, mo aghat sa atong pagbati ba? O usahay kining atong mga pagbati, mo pahalap sa atong saktong pagpamalandong. Mao na ingon nila, sa diha daw ko nung mas bukat ang pagbati, then the possibility nga masayip ka sa imong choices, taas. Mao na ilahang ingon. And I believe it is true, mga igsoon. Pero wala ka na mag-deny sa kamatuoran that God is actively working on our problems for our good. Amen. Bisan pagwa ka kabantay, bisan pagwa na mo ma-realize, pero ang kamatura nagpabilin nga ang Ginoo nagapamuhat, makusganon, aktibong nagapangligo, working sa atong mga problema for our own good. Amen. Para sa ato ang kayuhan. The reason for giving thanks to the Lord far outnumber and outweigh our troubles. Daghan tag reason siguro nga nganong ligtaangay magpasalamat. Pero mas daghan pa yun ang reason nganong angay tang magpasalamat sa Ginoo. When in the eyes of faith, we see the goodness of God.
abundantly pour upon our lives incessantly. Kung imong nakita diha sa pagtuo, nga dagaya man ay ginabubo sa Dios ang iyahang grasya, dagaya man ay ginabubo sa Ginoo ang iyahang pagkamay, nga wa gyud undang, wa gyud hunong, sukad pa kaniadto o nagtuko sa wa gyud katapusan. Amen. Mo na nga maski sa dagan sa atong panahon karon, kung nakita nato ang pagkamaayo sa Ginoo, makapasalamat gyud tayo.